Well, good evening sa bawat isa at sa mga kasama po natin sa online. Siyempre po, kung may mga kapatiran tayo na nasa online na pwede namang makapunta rito, mas maganda pa rin pong pumunta kayo dito. Kami po'y nananabik sa inyo. Ano po? So, masaya po na magkasama-sama po tayo sa ating pong gawain po dito sa LWBC Santa Mesa. Acts chapter 16, please. Acts chapter 16. Ito po ay sa ikalawang lakbay misyon, sa second missionary journey ni Apostle Paul. At katatapos lang po ang matinding pagtatalo nila po ni Barnabas. Kasi nung first missionary journey, magkasama po si Paul and Barnabas. And then, doon po sa kanilang kalagayan, meron po silang isang kasama. Ang pangalan po, John Mark, na medyo natalikod at iniwanan po sila. Ano po? Natalikod, baka natalisod, at iniwanan po sila. And because of that, sa second missionary journey, mukhang medyo nahilot ni Barnabas si John Mark kasi sumasama na naman. Or maybe, because of the desire of Barnabas na ma-encourage si John Mark, he tried his best na kumbinsin si Paul na isama sa kanilang missionary journey. Hindi po minainam ni Apostol Pablo na isama. Nagtalo po yung dalawa. Hanggang sa sila po'y nagpasya na maghiwalay, pero hindi para magsiraan. Sila po'y nagpasya na maghiwalay at ang pinaka-target at goal ay papagtibayin po yung mga gawain. So kaya yun po, binigyan ko kayo ng idea para sa tatalakayin po natin ngayon. Acts chapter 16, beginning verse number 1. Then came he to Derbe and Lystra, and behold, a certain disciples was there, named Timotheus, the son of a certain woman, which was a Jewess, and believed, but his father was a Greek, which was well reported of by the brethren that were at Lystra and Iconium. Him would Paul have to go forth with him, and circumcise him because of the Jews which were in those quarters. For they knew all that his father was a Greek. And as they went through the cities, they delivered them the decrees for to keep, that were ordained of the apostles and elders which were at Jerusalem. Ito po ang ating key text. Sabay-sabay po, verse number 5, ready, begin. And so were the churches established in the faith and increased in number daily. And so were the churches established in the faith and increased in number daily. Ang mensahe po natin ngayong gabi ay ang patungkol sa pagpapalakas ng iglesia. Okay? So the message is about strengthening the church. At gusto ko po na tayo ay makinig ng buong inam at habang nakikinig po tayo, ating pong pag-isipan, pagbulayan kung ano po ang pwedeng maging bahagi po natin sa usapan ng ikalalakas, ikatitibay ng iglesia. Let us go to the Lord in prayer. Dakilang Diyos aming Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataong ito na kami ay makapag-aaral ng iyong salita. May you again guide us, Heavenly Father, and bless us through thy word. Lalo na po ang iyong lingkod na laging kumikilala na ikaw ang tunay na mapangahawakan po namin sa lahat ng bagay at mga gawain namin sa buhay na ito. Dakilang Diyos, siling ko po nang ikaw po ang siyang magtataas ng iyong pangalan sa aming pong kalagitnaan at kami mismo, dakilang Diyos, ay kikilala sa kataasan ng iyong pangalan. May you bless us once again, Heavenly Father, and please, Lord, ikaw po ang mag-ingat sa mga kapatiran po namin na marahil po still on their way patungo po dito sa gathering place. Ikaw po, dakilang Diyos, ang magatid sa kanilang safe and sound. At sa bawat isang nandito, dakilang Diyos, nawa maging sensitibo kami sa magiging pangungusap mo. Ito po, Panginoon, ang aming pong panalangin. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. You may now be seated. Upo na po tayo. Well, siguro po isang magandang bagay na mabigyang pansin po natin na dito po sa Book of Acts, medyo binigyan po ng emphasis ang patungkol sa tinatawag nating church ng Panginoon.
hindi po natin pag-uusapan ang pinagtatalunan po ng marami patungkol po sa kung kailan pa talaga na itatag ang church. Ang mas gusto ko pong sentrohan natin ay ang katotohanan na ang Diyos ay may itinayong church. At ang church na ito, mga kapatid, ay naaayon doon sa talagang itinuturo ng banal na kasulatan. When we say church, we are referring to the people of God na kanyang niligtas, tinipon, at kung saan, mga kapatid, inatasan at inutusan sa pagganap ng dakilang komisyon. Katulad ng binanggit ko po sa inyo, si Apostol Pablo po ay prominenteng tao sa usapan ng lakbay misyon. Yung mga mababanggit po at mga masasabi po nating pangalan na nakasama po ni Apostol Pablo ay bahagi ng tinatawag nating lakbay misyon. Pero ang main man, ang ibig sabihin, ang prominenteng tao sa usapan ng missionary journey ay walang iba kundi si Apostle Paul. Well, may idea po tayo mga kapatid, na sa Biblia po ang malaking porsyento ng mga aklat sa Bible, ang human author si Apostle Paul. So no one can deny that the Apostle Paul is a very useful man of God in the Bible sa usapan po ng kaluluwa, sa kaligtasan ng kaluluwa, sa usapan ng pag-aalaga ng mga mananampalataya, sa pagtatayo ng mga gawain. Ngayon, yung pong heart ni Apostle Paul, hindi po maikakaila na talagang nandoon ang kanyang matinding pagpapahalaga at pagmamalasakit sa gawain ng Panginoon. Amen? So dito po, sa kabila ng kanilang naging pagtatalo, hindi pa rin po sila pumayag na mapabayaan po yung mga gawain. Sa madaling sabi, nangyari pa rin po at naganap pa rin po na bagamat si Paul and Barnabas ay naghiwalay, pero ang gawain po ay naipagpatuloy at mga kapatid, ang naging concern ay ang pagpapatibay ng mga gawain. Amen? Yes, importante po na ang bawat mananampalataya ma-realize na ang gawain ng Diyos ay dapat mapagtibay. Amen? At ito ang ating pong tatalakayin ngayon. Strengthening the church. Mga Kristiyano, hindi po dapat ang church ng Panginoon habang tumatagal nangihina. Hindi po marapat na ang gawain ng Panginoon habang tumatagal, lalo pong nababawasan, kumokonti, nangihina, nananamlay ng lalamig. Ang gawain ng Diyos, dapat aware po ang bawat isa na habang tumatagal, lalong sumisigla, lalong sumasaya, lalong tumatatag, at lalong tumitibay. Amen? Okay, so ilang mga bagay po ang magandang talakayin po natin. Ang sabi nga po sa verse number 5, and so were the churches established in the faith and increased in number daily. So makikita nyo po na sa naging hakbangin po nila, mga kapatid, ang nangyari po, napatibay ang mga churches, napatatag ang mga gawain. At ang sabi po, maging sa bilang, sila po ay dumarami. Well, isang bagay po yung growth at isang bagay din po yung pagpapalakas. Diba? So, ang ibig ko pong sabihin, yung pagpaparami, isang magandang bagay po yan sa church. Pero iba pa rin po yung pagpapatibay, yung pagpapalakas, at yan po ang maa-appreciate natin na sa heart ni Apostle Paul, ang kanyang desire sa pagpapatuloy ng gawain ng Diyos, mapagtibay po ito at mapatatag po ito, at yun po'y nagkaroon ng kaganapan. Amen? So sabi ko, ito ang magandang maging paalala sa mga Kristiyano ngayon. 'Di ba? Strengthening the church. Kung tayo po ay masasabi nating appreciative, if we really appreciate the Lord, mga kapatid, imagine kung wala kayang gawain, kung wala kayang church, nasaan tayo ngayon? 'Di ba? Kumbaga kanya-kanyang isip po yan, mga kapatid eh. Kung hindi po kaya nagkaroon ng gawain o kung wala kayang mga churches na ginamit ng Panginoon sa buhay natin, siguro yung iba po sa atin hanggang ngayon nasa bisyo pa, hanggang ngayon nasa kasalanan pa, hanggang ngayon nasa magulong buhay pa, hanggang ngayon nasa kalayawan pa, hanggang ngayon nasa kawalan pa, walang katiyakan. But praise God, sapagkat siya'y nagtayo ng gawain at ginamit niyang gawain na yan para tayo po'y maligtas, at ang kagandahan po, tayo po'y nagsilago at narito nga po tayo. Kumbaga, ang buhay na walang ibig sabihin noon, nagkaroon ng kabuluhan at buhay. 'Di ba?
And you know what? Ginamit ang church. Ginamit ang ministry. At kung inaari po natin na ang ministry o ang church ay ginamit ng Diyos para sa atin, ang tanong, paano natin dapat pahalagahan ang gawain na ginamit ng Panginoon sa atin? Wala na po tayong question about the foundation because we believe that the foundation of the true church and the foundation of Christianity is no other than our Lord. So ang pinakapundasyon, mga kapatid, walang iba kundi ang ating pong Panginoon. Siya po ang builder ng church at maliwanag po na dahil siyang nagtatag ng church, ang katangian ng church, ang sabi ng Bible, even the gates of hell shall not prevail against the church. So wala na po tayong question doon. Matibay ang ating pundasyon. Mga kapatid, ang Panginoon ang matibay na pundasyon ng gawain. Ang Panginoon ang matibay na pundasyon ng church. The foundation of the true church is no other than our Lord Jesus Christ. At kung siya po ang pundasyon, hindi yata bagay na ang ating pong pundasyon ay napakatatag, ang ating pundasyon ay napakatibay, mga kapatid. Tapos ang church weak? Are you listening? Okay, paupuin po natin sila. Kaya napakaganda po na mabigyang pansin po natin ang katotohanan that the foundation of the true church is our Lord Jesus Christ. At dahil siya po ang pundasyon ng true church, ang dapat makita sa church ay ang tibay, ang tatag, mga kapatid. Sapagkat again, uulitin ko na siya mismo ang nagsabi that even the gates of hell shall not prevail against the church. Kaya sa mga kaibigan natin, lagi nating liliwanag Hindi po talaga relihiyon ang usapan. Kapag ang pagbibigay pansin natin ay kung ano ang itinatag ng Panginoon. Ang itinayo ng Panginoon, church. Ang itinayo ng Panginoon, gawain, mga kapatid. Hindi po relihiyon. Dahil ang relihiyon, alam naman natin, mga kapatid, na kahit sa tala, sa banal na kasulatan, ito pa po yung mga nakakasalungat at nakakatalo ng ating Panginoong Jesucristo Diba? So kaya kung ang ating pundasyon bilang church ay ang Panginoon, ano yung mga dapat palakasin natin? Number one, let us strengthen our faith. Diba? So strengthening the church by strengthening our faith. So kung ang pag-uusapan natin, pananampalataya, ang pinakabatayan at basihan at tuntungan ng pananampalataya, salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, sa church, hindi po pwede na ang magpapatibay programa. Hindi po ito po yung mga masasabi nating mga activities. Ang tibay ng church ay sa salita ng Diyos at ang salita ng Diyos ang siyang pinagmumulan ng pananampalataya. Kaya dapat ang isa sa joy ng church ay ang salita ng Diyos. Ang eagerness ng bawat isa sa atin ay ang salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, ang tunay na pananampalataya ay nakasalig sa salita ng Panginoon. Kaya pag pinag-usapan natin ng church, ang isa sa ikatitibay ng gawain ng Diyos ay ang pananampalataya at ang pananampalataya titibay sa pamagitan ng salita ng Diyos. Amen? Kaya kapag ang mga members, actually natuwa ako kay Topher. Diba? Si Topper po ay nakakuha ng award. At sa maraming award na nakuha ni Topper, ang isa sa nakuha niyang award ay scripture memorization. Di ba? Kasi nasanay siya. Nasanay siya na ang church talagang ang sentro, salita ng Panginoon. Nasanay siya na ang daddy niya talagang puro salita ng Diyos ang itinuturo sa kanila. Lalo na po yung mami, mga kapatid. Diba? It is actually a big advantage na ang pamilya ay Kristiyano at pagka ang pamilya po ay Kristiyano, ang exposure sa salita ng Diyos at ngayon ang pinag-uusapan natin ay church. Ang church ay hindi lugar ng tawanan, ang church ay hindi lugar ng kwentuhan, ang church ay lugar ng pangangaral ng salita ng Panginoon. Kaya nga, ang dapat sigla natin sa church, ay walang kwenta yung preaching, walang joke.
Katatawanan pala gusto mo, di sana sa comedy bar ka nagpunta. Hindi po ba comedy bar to? Kasi kamukha po kayo ni Di ba, sometimes, parang ang enjoyment at ang nagiging excitement pagka katatawanan, kapag ka mga kapatid, ang church so titibay hindi sa kwentuhan, ang church titibay hindi sa tawanan, ang church titibay sa salita ng Diyos. Amen? By strengthening our faith. Di ba? Dapat habang tumatagal tayo, tumitibay ang tiwala at ang pananampalataya natin sa Panginoon. Dapat nag-grow ang mga miyembro sa usaping pananampalataya. Mga kapatid, mga minamahal, ang sabi ng Bible, so then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Kaya the more na ang church ay masasabi natin na nakabatay sa salita ng Diyos, ang isa sa manifestation nito ay ang pagtibay ng ating pananampalataya. Diba? So para sa akin po, yun po yung benepisyo na may Bible quiz kayo, may mga Bible studies tayo, may mga pag-aaralan tayo ng salita ng Panginoon. Kasi mga kapatid, hindi mo mapatitibay, hindi mo mapalalakas ang iyong pananampalataya sa kung ano-anong bagay. Ang teaching, ang truth, ang Word of God, yan po ang nagpapatibay ng pananampalataya natin. Ang church, dumadaan po yan sa mga pagsubok. Diba? So kaya in strengthening our faith, mga kapatid, mahalaga yung teaching. Mahalaga yung truth. And listen, mahalaga rin yung testing. Mahalaga rin yung trials. Diba? Ang early church, pag inaral nyo po, grabe po ang mga dinadaan ng mga pagsubok, mga kapatid. Nandyan po yung mga persecution. Kung paano po umaatake ang mga persecutor, mga kapatid. So dyan po na idinadaan ang tunay na church. At ang tunay na church, mga kapatid, hindi dapat natitibag sa pagsubok. Dapat tumitibay sa pagsubok. Amen? Kaya habang sinusubok tayo, dapat mas lalong tumatatag tayo. Mga kapatid, if you really want to strengthen the church, you need to strengthen your faith. Diba? Mga kapatid, we need to strengthen the fellowship. Not just the faith, but also the fellowship. Ang isa po sa nakakatulong sa church, pagka-healthy. Meron po akong ginawang message. Ang title ko po ay How to Make Our Church Healthy and Happy. Paano nga po ba, mga kapatid? Diba? So, fellowship is very important. So sa church, alam niyo po ang ilang mga mahalagang bagay. Una po, yung tinatawag na a loving communication. Diba? Yung kapag ang pinag-usapan po ay ang fellowship, mga kapatid, speaking the truth in love. So dapat ganun po. Pangalawa, yung tinatawag nating living connection. Hindi lang loving communication, but also a living connection. Anong ibig sabihin? From whom the whole body fitly joined together and compacted. Ang ibig sabihin, matibay dapat, maganda ang ugnayan. Amen? Ano po ang illustration ng Bible tungkol sa church? Body of Christ. At pagka pinag-usapan natin ng body, mga kapatid, di ba? Kapag ka dyan sa body natin may na-dislocate, gagamit ka tsak ng saklay. Diba? Ayun, meron po akong dinalang ilustrasyon ngayon. Si Preacher Mio may dalang saklay. Ano ba nangyari dyan sa paa mo? So mga kapatid, ang ibig ko pong sabihin, ang isang body na healthy, maganda po ang koneksyon, yung tinatawag nating, yung kanyang every part, yung fitly joined together. Kaya pag kami napipilayan, anong sinasabi natin? Diba? Lumihis ang niyan, di ba? Nagkaroon ng dislocated yung kanyang ganyan-ganyan. Mga kapatid, isang bagay na dapat makita natin sa disenyo ng Panginoon, ikalalakas ng church ang matibay na fellowship. Opo. Nag-e-enjoy ba kayo na nagkakasama-sama tayo? Di ba? Natutuwa po ako kasi alam niyo yung kahit paano nakaka-attend ako dito sa gawain. Laging excitement ko po na magkikita-kita tayo.
Kaya nga kahit napaka-valid nung reason, nung mga wala, lalo na yung mga nagkasakit, hindi ko pa rin maiwasan na may lungkot na hindi ko sila kasama ngayon. Mga kapatid, napakasarap kasi na ang church, na-i-enjoy nila. Yun po ang reason kung bakit dapat wino-workout natin yung healthy relationship talaga eh. Kasi ang masarap, yung pagpupunta ka sa church, excited kayo na magkita-kita kayo. Hindi ba yung kaisipan, naku, makikita ko na naman nung... Diba? Yung bang iniisip mo pa lang na makikita mo, meron ka na kaagad weeping and gnashing of teeth, mga kapatid. Nang giggle yarn? Giggle yarn? Di ba sabi nila? Yun ang hindi ko maintindihan eh. Ang hindi ko maintindihan, ang mga Kristiyano ang kine-claim nasa kanilang Espiritu ng Diyos, pero hindi magawa. Na magkaisa, magkasundo, alang-alang sa Espiritu na nananahan sa atin. Meron kasi silang tinatawag na personality conflict. Yun nga ang dahilan kung bakit ang basis ng ating fellowship is not personality. Kasi iba-ibang personality. Merong pleasing personality at merong personality lang. Di ba? Ganun po yan eh. Yan ang pagkakaiba po nung preferences, magkakaiba tayo. Point of view, magkakaiba tayo. Perspective, magkakaiba tayo. Personality, magkakaiba tayo. So ang ibig sabihin, marami po talaga na dapat makita natin na kung tayo sa isa't isa, marami tayong pagkakaiba. Pero sa usaping Kristiyano, pag Espiritu ang pinag-usapan, isa lang ang Espiritong nananahan sa atin. Diba? Kaya ang sabi, if there be any consolation in Christ, if any fellowship of love, if any bowels and mercies, di ba? Fulfill ye my joy, that ye be like-minded, having the same love, being of one accord. Let nothing be done through strife or vainglory, but in lowliness of mind, let us esteem other better than themselves. Mga kapatid, yun yung isang magandang makita nyo na ang isa pa lang po pwedeng makahadlang sa ikalalakas ng church ay ang hindi magandang fellowship natin. Kailangan sa church a loving communication. Ibig sabihin yung pag nag-usap, ang nararamdaman, pagmamahal. Kahit sawayan pa yan, mga kapatid. Diba? Kahit mananaway ka, speaking the truth in love. Kahit totoo pang sasabihin mo. Kahit ang pastor pag nagpipreach, hindi gigil ang dapat. Hindi personal na galit ang dapat. Ang pastor pag nagpipreach, dapat nagpipreach ng may pagmamahal. Opo, hindi naman kasi po pwedeng walang rebuke. Pero dapat rebuke with love. Dapat nananaway ka ng may pagmamahal. Kasi po, hindi maganda nagiging epekto. Pagka mangangaral, tapos ang nararamdaman nung nakikinig, pinatatamaan mo siya, pinepersonal mo siya. Yun po, mga kapatid, hindi po healthy yun eh. Kasi ang tama, just preach the Word of God. And make sure na mayroong pagmamahal. Diba? A loving communication. A living connection. Ibig sabihin, fitly joined together and compacted. Ang sabi, which every joint supplyeth. Amen? Ephesians chapter 4 po yan. Tingnan nyo po ang sabi. Diba? According to the effectual working in the measure of every part, make it increase of the body unto the edifying of itself in love. Mga kapatid, a lasting contribution. Diba? Ibig sabihin, dapat maintindihan nyo na dinisenyo tayo ng Panginoon na bahagi ng kanyang katawan, na ang bawat katawan merong gagampanan. Kaya mga kapatid, strengthen our faith. Strengthen our faith. Strengthen our fellowship and strengthen our function. A lasting contribution. Hindi ka dinala ng Panginoon sa church. Kasi, hindi ba ang tamang pananaw, sino ba talaga ang nagdaragdag? Hindi ba ang Panginoon? Hindi naman si pastor ang nagliligtas eh. Hindi naman yung soul winner ang nagliligtas. Ang nagliligtas, Panginoon. So sa usapan ng ministry, ang nagdaragdag, Panginoon. Amen? So ngayon, kung ang kaisipan natin, ang Diyos ang nagdaragdag,
alam namang ang idaragdag niya sa church, yung ikasisira ng church. Ang idaragdag na siya sa church ay ang mga mananampalataya na magiging bahagi ng ikalalago. Walang bahagi ng katawan na walang purpose. Sang-ayon po kayo doon? Kahit ang pinakamaliit na bahagi ng katawan, may purpose. Di ba? Hindi pinag-uusapan diyan kung nakadapa, nakatagilid ang ilong mo. Ang pinag-uusapan, merong purpose ang ilong mo. Kaya huwag kang mahihiya kung ang ilong mo ay. Bakit? Tayo'y mga Pinoy. Lahat ng bahagi ng katawan. Di ba, lagi ko po nililiwanag na kahit balahibo ng ilong mo, na minsan nakakahiya, nakakaasiwa dahil una talagang, madalas akong ganyan ako ng ganyan eh. Kasi pagka ginaganyan ko, baka kala nila No, minsan kasi masyado ng mapanggulo pero hindi, may purpose yan. Panala po yan, mga kapatid. Huh? So, bawat bahagi ng katawan, merong gagampanan po yan. Kaya ang papagtibayin natin, ang paigtingin natin, yung function po natin. Kung ikaw ay sa music, palakasin ang music. Diba? Ano yun? Yung volume? Ang idea po mga kapatid, bawat isa sa atin, meron tinatawag na, sabi ko po doon sa isang preaching ko, diba? Meron tayong, kahit unbeliever pa lang tayo may talent na tayo. May skills na tayo. May abilities na tayo. Hindi mo kailangang maging saved ka para ikaw ay magkaroon ng talento, abilidad, or skills. Even unbelievers, mga kapatid. Kaya nga may mga contest na magugulat kayo, di ba? Yung mga masasabi natin, talentadong Pinoy, di ba? Kaya kung talentado ka, magpasalamat ka. Di ba? So lahat ng mga talentado, mga talentado, nakikinig ba kayo? May mga hindi safe pero talentado. Merong mga hindi safe pero skillful. May mga hindi safe pero maabilidad. So ang pinag-uusapan natin sa kalagayang hindi ka safe. Nung ma-save mga kapatid, may talent na, may abilities na, may skills na, nagkaroon pa at binigyan pa ng spiritual gifts. Alam niyo po mga kapatid, pagka ikaw ay na-save, hindi spiritual gifts lang ang po pwede mong gamitin. Your talent, skills, and abilities, dahil save ka na, makabuluhan ng lahat yan. Amen? Kahit ang dami mong kakayahan kung unsaved ka, wala po yan. Pero praise God, dahil na-save tayo. Kaya kita nyo po mga kapatid, kung paano ang mga members natin dito, yung mga kabataan natin dito, pag kami mga activities tayo, mga naglalabasan ng mga talents niyan. Di ba? Kaya blessing sa church ng mga talentado ang miyembro, mga kapatid. Blessing sa church na mga masasabi nating ang bawat mga mananampalataya ay merong puso na ialay kung ano ang ibinigay na kakayahan ng Panginoon. Di ba? So, ngayon natutuwa tayo kasi yung bawat ministries na meron sa church ng Diyos tumatawag ng ilalagay sa ministeryo na yan. Tama po? Dati si Pastor Jabez lang po ang kumukumpas dito eh. Diba? Ngayon po, ewan ko, ang dami nang kumukumpas ngayon dito. Diba? Nakita ko itong si Brother Joven. Kumpas na ng kumpas. Si Sir Kenby, kumpas na ng kumpas, mga kapatid. Diba? Mga nakapagsusong lead na po yung iba. Kanina, si Joven Kurt ba? Ikaw ba song leader kanina? Oo. Tingnan nyo po, si Brother MJ, di ba? Sipin nyo, saan kayo nakakita ng ganun talent? Hindi bumubuka ang bibig, pero kumakanta. Anak,
Alam mo, sabi ko doon sa mga nakatabi ko, ang galing ni BMJ, ano? Bihira, ano tawag doon? Ventriloquist, yung ba tawag doon? Tinitingnan ko siya habang kumakanta, galing ko, hindi bumubuka bibig, pero... Si Ate Wena, nandiyan ba si Ate Wena? Ay, alam niyo po ba si Ate Wena, siya po ang isa sa nagdadala sa choir namin dati. Opo. Talagang maliwanag ang bilin ni Ma'am Melda sa kanya. Ha? Wena, basta diyan ka lang pero hihinaan mo lang, ha? Alam niyo, pagka ako, si Deep Tinker at saka siya, pagka nagkombinasyon kami sa choir, nahihinaan namin yung parts namin, ang ganda ng kinalalabasan ng choir. Kaya pag maganda ang kinalalabasan ng choir, dahil sa hininaan namin yun ang aming kakayahan. Gusto nyo po, patunayan, gusto nyo ba marinig na kumanta si Ate Wena rito? Ate, pagbibigyan ba natin sila? Kita nyo po, umuugong pa lang nahihilingan natin, ayun po, hihimatay na po doon eh. Mga kapatid, ang gusto ko pong sabihin, isa sa dapat saya ng church, yung pong function ng mga mananampalataya. Hindi po competition ng mananampalataya, function ng mananampalataya. Kasi ang ministry hindi pagalingan. Di ba? Ang ministry po ay lugar na kung saan ang bawat inilagay ng Panginoon ay magpa-function accordingly. Amen? Sila Brother Junjun, di ba? Yung sila Brother Jojo, lahat ng mga ginamit sa driving, mga kapatid, hindi ho lahat ganun ang kakayahan na magmaneho. Di ba? Si Brother Edson, nung pinag-drive ko yan talagang napapano ko, magnifico, di ba? Kasi yung po apelido niya. Kayo talaga. Di ba? Ang ibig kong sabihin, bawat isa may bahagi na gagampanan. Diba? Si Brother Joven, hindi ako nagbibiro sa inyo. Talaga nagpapasalamat ako, basta ang laging prayer ko lang, manatiling humble. Kasi the more na ginagamit ka ng Diyos, para hindi masira ang function mo. Ang sisira kasi sa function mo, yung pride. Kahit magaling, pagka mayabang. Diba? Kahit nasabihin natin napaka-skillful mo, ang ability mo matindi at sobrang talentado mo, 'di ba? Mga kapatid, alam niyo po, kahit ano ang kakayahan na meron ka pagka may hangin ka sa ulo, hindi nagiging blessing eh. Hindi nagiging blessing. At ito po madali niyong madidiscern eh. Kasi ang dapat, ang dulot ng gift mo, talents mo, o kung ano pa man, dapat ang dulot niyan lakas. Pero kung ang talent mo, o kakayahan mo, o anuman na abilidad o spiritual gifts na meron ka, yung kapag ka ginamit mo, ang lumalabas, parang may kakompetensya ka na nagkakaroon ng mga hindi pagkakaintindihan, something is wrong. Na dapat may correct. Opo. So kaya tingnan natin, ano ba yung function natin dapat? Kasi in strengthening the church, we need to strengthen our faith, we need to strengthen our fellowship, we need to strengthen our function. Yun ang palakasin natin. Di ba? Dito ko tinawag ng Panginoon eh. Dito ko nilagay ng Panginoon eh. Alam niyo yung istorya ni PNG. Di ba? Ang naging strength niya sa ministeryo ng mga kabataan. Sa ministeryo ng young people. Doon siya nag-start, youth pastor. Yung kamukha niya, kilala niyo ba yung kamukha niya? May kamukha ito sa church si PNG. Si Pinolan, di ba? Oo. Dati, nako-confuse tayo sa kanila di ba? So, mga kapatid, alam niyo po, sa mga bata, di ba? So, pareho silang preacher, shout out. Yung mga nakikita nyo, yung concept na nabubuo sa mga drama natin, sa mga palabas natin dito, mga, presentation na ginagawa. So, ang laki ng kinalaman.
nung mga ginagamit yung God-given gifts and talent. Malaking bagay yun. Di po ba? So mga kapatid, tingnan nyo po na yung mga ladies natin pagka nagpa-function accordingly, yung men natin kapag ka nagpa-function ayon sa kanilang function, yung pong mga binubuong grupo dito na ang pinakatakbo ng puso ay makipagtulungan at hindi makipagpaligsahan. Ang precious rubies na appreciate natin tama po ba? Oh, pakitaas nga mga members ng precious rubies, nasaan? Oh. Yung Precious Rubies, shout out po kay Mamaan. Di ba namimiss natin si Mamaan? So tingnan niyo po yung mga Precious Rubies na yan. So sila po, sa edad nilang 30 na, mga kapatid. Anong time is 2? Kulang pa rin po yun. Di ba? Ang Precious Rubies, may mga edad na po sila. Hindi ba mahiya po tayo na yung edad nila, nagagamit sila sa gawain ng Panginoon, tapos ikaw, nasa kasibulan ka, ang lakas-lakas mo, hindi ka nagpa-function, wala kang contribution sa gawain ng Panginoon? Mga kapatid, yun ang reason. Actually po, ang Precious Rubies, hindi naman nila kailangan gumawa ng mga matitinding bagay. Yun lang pong Ministry of Encouragement na ginagawa nila. Nakakota na naman ang Precious Rubies. Na-shout out na naman sila. Di ba? Yun na po ang kaligayahan po nila. Narinig ko po, nagre-recruit ang Precious Rubies. Ay, hindi po, bata pa po ako, hindi pa po ako. Alam niya kung sino siya, ang lakas ang tawa niya Ay, bata pa po ako Akala nila, pag Precious Rubies, kailangan matanda ka. Bakit? Kasi nga po, mga kapatid, ipinakita ng mga adult ladies natin na ang pagiging adult ladies nila ay hindi po hadlang para sila po ay makapag-contribute sa usapan ng ministeryo. Magugulat kayo 'di ba? Bukod sa hakbang ng church sila, meron pa ring mga pabulaga po yan, mga pasurpresa yan So, Ministry of Encouragement. Bukod sa kumakanta kayo, ang isang ministeryo nyo, Precious Rubies, Ministry of Encouragement. Opo, kanina lang na-encourage na naman ako ni Mother Pearl Talagang sobrang di ba? Sobrang, si Mother Pearl, ang isa sa ministeryo nito sa akin, yung bang i-encourage ako lagi Wala pa akong preaching na hindi ako nilapitan yan para talaga, di ba? Hindi abutan ng love gift. Ang ibig sabihin, yung hindi i-express kung gaano siya na-bless, kung gaano siya natuwa. At ngayon, nakita niya, nandito ako. Kaya ang tanong niya, ikaw ba magpipreach, Pastor? Teka, mga kalahati po yata ang wala ngayon. Sayang naman po yung, di ba? Sayang naman po yung... So makikita niyo po, na it may sounds negative sa iba, pero ang gusto niyang i-point out, parang sa kanya, gusto niyang iparamdam sa akin na makabuluhan ng bawat magiging pangangaral at pagtayo ninyo. Naku, Mother Pearl, sobra-sobra sa kota. Sobrahan kayo sa kota ngayong gabi. Hindi ba? Yun po yan Yun po mga kapatid. Kaya pag na-encourage nyo ako, mapapansin nyo, pag sinyaut-out ko kayo sa Believers Breakfast, may ganda pa may dinadagdag pa ako. Pangalan nyo plus ganda di ba? To whom it may concern. Kung naririnig mo ko, alam mo kung sino ka. Di ba? Yun po mga kapatid. Pag kami handaan tayo rito, hindi lahat marunong magluto, di ba? Ang tiyak natin, lahat marunong kumain, pero hindi lahat marunong magluto. Diba? Minsan nga, ganyan talaga buhay. Minsan, kung sino pa yung hindi marunong magluto, siya pa yung malakas kumain. Diba? Nangyayari po yan sa tunay na buhay, mga kapatid. So, ang ibig ko pong sabihin, bawat isa sa atin, may gagampanan tiyak. Ano ang magiging saya na nagluto kung wala ka nakakain? Malulungkot, di po ba? So mga kapatid, mga minamahal, isang bagay na dapat maintindihan natin dahil ang church ay matibay ang pundasyon, dapat ang nakikita sa church, tatag, tibay, lakas. Pero para lumakas yan, may mga dapat pinagtitibay tayo. Pananampalataya, pagsasama-sama, at yung ating pong partisipasyon. Dapat nagpa-function po tayo. Amen? So mga kapatid, yun po ang simpleng bagay na gusto ko pong ibigay sa mensahe po natin ngayon. Marami po tayong po pwedeng talakayin.
Pero sa ikatitibay ng lahat, tatapusin ko na po ang mensahe. Di ba? Minsan, yan din po ang nagpapalakas sa pagka ang message maiksi, tumitibay, lumalakas, sumisigla ang mga mananampalataya. Di ba? Mga kapatid, 3 bagay ito na gusto ko pong bigyan natin ng focus. Faith, fellowship, and function. Dito pa lang sa 3 ito, pag yan po na pagtibay natin, hindi ka na basta matitisod kapag ka ikaw, napatibay mo yung pananampalataya mo. Di ba? So, salita ng Diyos ang nagpapatibay sa pananampalataya. Bakit po may mga Kristiyano na matitisurin pa rin? May mga Kristiyano matampuhin pa rin? May mga Kristiyano na ang dali-dali pong magpasya na kung saan mga kapatid, pabayaan ng kanyang gawain. Why? Kasi ang problema doon, hindi ibang tao. Ang problema doon, hindi mo napatibay ang pananampalataya mo. Kasi ang may matatag na pananampalataya, hindi basta matitinag yan. Amen? Fellowship. Di ba? Kung na-enjoy natin ang fellowship sa church, anong magiging epekto nito? Anong magiging outcome nito? Sumisigla ang church kapag maganda ang samahan. Hindi po yung magkakapatid sa Panginoon, hindi magkaunawaan, hindi magpatawaran, hindi magbigayan, hindi nagmamahalan. So, fellowship is very important. So, let us strengthen our fellowship. Opo. Diba? Kaya po sinisikap ko po na ang fellowship ko po at relasyon ko sa inyo maayos. Kasi ang hirap mag-preach kapag di ba? Hindi po magaganda ang relasyon natin. Mga kapatid, ganun din po kayo sa isa't isa. Kaya kung kayo po ay may mga ministeryong ginagampanan, mas maganda po na magtulungan, magpalakasan, magpatibayan. Let us encourage one another, exhort one another, love one another, pray for one another. Yan po ang kalooban ng Panginoon. And then, function. Ano ang mangyayari? Kapag ang bawat miyembro ay gumaganap, nakikibahagi sa bahaging idinisenyo ng Diyos sa Kanya para sa iglesia. Kaya po, kapag po ang mga may talent sa music ay palalakasin ang kanila pong ministry, kapag po yung may talent or gift ng teaching, kapag po yung merong gift sa leading or leadership, pagka nagpa-function tayo accordingly, gaganda, titibay ang church ng Panginoon. Yun po ang ginawa ni Apostol Pablo. Tingnan nyo lang po yung pattern bago tayo magtapos. Sa time pa lang po nila Apostle Peter, ipinakita na po sa atin na ang mga tunay na naliligtas, sila po'y na nagpapatuloy, nananatili. Acts chapter 2. Diba? So verse number 41. Then they that gladly received His word were baptized. And the same day, they were added unto them about 3,000 souls. Verse number 42. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine, in fellowship, in breaking of bread, and in prayer. Saan sila nagpatuloy? Saan sila nanatiling matibay? In the apostles' doctrine. Ano po yun? Yun yung sinasabi ko sa inyo kanina. Diba? Yung pananampalataya nila tumitibay dahil sa turo, dahil sa aral, dahil sa salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, ang encouragement ko po sa bawat isa sa atin, let us strengthen our faith. Magpatuloy tayo sa salita ng Diyos. Bigyang importansya natin ang teaching, ang turo ng salita ng Panginoon. Verse 47, praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily such as should be saved. Doon sa verse 42, ang nilinaw natin they continued steadfastly in the apostles' doctrine, and in fellowship, and in breaking of bread, and in prayers. So napakaganda. And then, mapapansin nyo po, na yung kakayahan, yung mga may kakayahan, ibinigay. Kung ano yung makakaya nila. So tayo po, mga kapatid, titibay sa church na ito kapag tayo po ay nagpalakas ng ating pananampalataya, ng ating fellowship, at ng ating function. Strengthen our faith, strengthen our fellowship, and strengthen our function. Mga kapatid, let us strengthen the church of God. No question sa foundation, napakatibay ng pundasyon. Ang kailangan,
yung pong ating bahagi. Tibay ng pananampalataya, tibay ng pagsasama-sama, at tibay ng pakikibahagi sa gawain dapat ginagawa natin para sa Panginoon. Tumayo po tayong lahat. Dakilang Diyos, aming Panginoon, kami po ay lubos na natutuwa sapagkat muli kaming nakarinig ng iyong salita. Lord, thank you for reminding us through this message. Thank you for the moving of the Holy Spirit. I pray, O Father, that you will continue to work in the heart of your people. Nawa, ang realization ang magdala sa amin dito po sa altar na ito. Hindi po dahil nakagawian lang namin pumupunta sa altar, kundi talagang nagiging particular kami sa mga panahon na kapag ka naririnig namin ang iyong pangangaral, kinikilos mo kami, kinakausap mo kami, sinasaway mo kami, tinuturuan mo kami. At ang tugon po namin, ang iyo pong nais na makita sa aming mga buhay. Dakilang Diyos, sa iyo ko po'y pinagkakatiwala ang impact ng mensaheng ito. May you continue to strengthen this ministry, O Lord. May you continue to strengthen this church, O God. And thank you for teaching us. Ngayon pong sandaling ito, I pray na ikaw po ang siyang gagawang patuloy dito po sa ministeryo ng Living Water Baptist Church. Sa pangalan ni Jesus, habang nakayuko at nakapikit ang bawat isa, kamusta po ang ating buhay pananampalataya? Kamusta po ang ating buhay pagsasama-sama? Kamusta po ang function natin sa gawain ng Diyos? Ikaw ba'y gumaganap ng kung ano ang dinisenyo ng Diyos para sa iyo? Ginagamit mo ba ang gifts na ipinagkaloob ng Panginoon sa iyo? Talent, skills, and abilities? Ikaw ba'y may maayos na pakikiptungo sa iyong kapwa Kristiyano? Tayo po ba'y may masarap na pagmamahalan sa church na ito? Meron po ba tayong pagpapahalaga at pagmamalasakit sa isa't isa? Tayo po ba'y nagpapanalanginan? Tayo po ba, mga kapatid, ay nagpapalakasan? Tayo po ba ay nagpapatuloy at nagpapatibay sa ating pananampalataya? Ngayon ang gabi upang tayo po ay maglapit ng ating sarili sa Diyos. Lord, please help me na mapalakas ko ang aking pananampalataya. At ganun din po sa usaping gawain, na maging maayos lagi ang aking pong pakikitungo at ang aking pong fellowship sa aking mga kapatiran. Panginoon, sa iyo po namin nais ilapit ang aming mga sarili. Sige po, a good opportunity for us. Any talents, skills, abilities that you have, especially the spiritual gift na ibinigay ng Panginoon sa iyo, maaari mo bang isuko sa Diyos yan, i-consecrate sa Panginoon yan? Lord, sa iyo ko po gagamitin ito sa ikatitibay, sa ikalalakas po ng gawain mo, Panginoon. Sige po, ito yung magandang pagkakataon for you to do that. Our gracious, loving God, our Father in heaven, thank you so much for your word. Thank you for talking to us, O God. Thank you for empowering your humble servant. Thank you for your powerful word. I pray, O God, that you will continue to work in the lives of your people. May we apply this message, O Lord, in our lives. May you continue to bless this ministry, to bless this church, and to bless each and every one of us, O God. Sa iyo po, dakilang Diyos, aming inilalapit ang aming mga sarili. Tulungan mo po kami. Turuan mo po kami. Palakasin at papagtibayin mo po kami, dakilang Diyos. Maraming salamat po, aming Ama. Igawad mo po ang iyong basbas at ang iyong pagpapala sa iyong mga anak, sa bawat isa po sa amin, maging ang mga kasama po namin through online. May you bless them, Heavenly Father. Thank you so much. We praise you, Lord. We honor you, Lord. In Christ's most precious name. Amen. Amen. Praise the Lord. Go back to your seat and then tawagin ko po ang ating tagapangasiwa.